Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. Sa pagtalakay po natin ngayon ay tatalakayin po natin, we're going to discuss the Unit 5 entitled The Art of Catch and Care. So, paano ba manghuli and also yung pag-aalaga pa rin. So, fishing gears and bait methods. Yan. Ano ba dapat po nating matutunan sa pagkakataong ito? Basahin po natin ang learning targets. Identify the various types of fishing gear utilized in fisheries. Discuss the different fishing bait methods employed in fishing practices. Create a basic hand line while adhering to safety protocols. And recognize the impact of different fishing gears on the marine ecosystem. Siyempre, mahirap naman kung hindi natin alam kung paano manghuhuli. So, kung hindi nga lang kami busy ng weekend, ay kasama siguro ako ng aking mga kapatid na nanguhuli sa dam ng isda. Ayun. So lagi silang nanguhuli, namimingwit lang naman sila. Hindi naman sila namamangka, namimingwit lang. So ayun, nakakahuli sila ng iba't ibang klase ng isda doon. Ay may pang-ulam na. Tsaka ano, yung iba nga ginagawa merienda kasi nga sumosobra sa dami yung nahuhuli. So ano nga ba ang kahalagahan ng mga fishing gears? Ayun po, kagaya nung nakikita po ninyo, yung mga bait, yan, yung pinakapamingwit, yan, yung tali, no? Yan. So according to our reference, so fishing gears are vital tools in the fishery arts. Bakit? Ayun nga ginagamit mo eh. Mga simpleng mga bagay na ginagamit mo sa pangingisda. So aiding in efficient fish capture. So kung magmamano-mano tayo ng kamay, no? Tapos sisisirin natin yung lupa, I mean yung tubig, no? Sorry, sorry. Ayan, baka natatawa na yung iba diyan. Yan. So, kung sisirit-sirin po natin yung tubig, eh, mahirap naman kung kamay lang natin ang gagamitin natin sa panghuli. Diba? So, yung iba naman, kung sa, di karaniwan kasi, kagaya kami dati, nung kami bata, nangunguha lang kami ng bulig sa imbornal. At talagang sinusuot namin yung imbornal na yun. Kukuha kami ng dayami. Tutuyo. Siyempre, harangan muna namin yung source ng tubig para matuyo. Kumonte yung tubig. Tsaka kung kami yung dayami, tutulak namin lahat yon papunta sa una namin pinasukan hanggang dulo ng Imbornal. O di pagkatapos nun, lahat ng na maiipon doon sa dayami, o madaming isda yon. So these tools have been developed and refined over centuries, adapting to the needs and challenges of fishing. So the importance of fishing gears lies in their ability to increase catch efficiency. Alam niyo ba yung mga bait, no? Yung iba't ibang mga bait ay iba-iba rin ang isdang mahuhuli, no? Yung mga nandito sa larawan. Wait lang, pakita natin. Itong mga isda po na yan. Ayan, pag bumili kayo ng ganyan sa fishing center, ayan, yung fishing center, no? So iba-ibang isda yung pwede mong mahuli diyan. Parang may nakaano siya, parang yung kulay na yon ng isda, yun lang, mayroon siyang isda na po pwede mong mahuli. No? Kung gusto mo halimbawa, gusto mong ang mahuling isda ay ganito, yun ang kailangan mong gamitin. No? Yung nang bumili kami sa bilihan ng ganyan, bibili na kami ng bait nun eh, tsaka magdadagdag sana kami ng extra pamingwit. No, eh, yun. May sinadjust sa amin yung nagbebenta. So, fishing gears, ano nga ba ang fishing gears? Ito daw po ay mga devices or tools na ginagamit sa panghuli ng isda and other aquatic organisms. They range from simple hand tools to complex mechanical devices. Una, yung tinatawag nating fish trap or yung salakab. Okay po. So ano nga ba ang salakab? Sabi dito ay fish traps, and locally known as salakab, are stationary devices used to capture fish by guiding them into an enclosure. So fish trap, ito ay makakahuli tayo ng isda sa pamamagitan ng trap nga, ayun, trap, no?
Sa fishnet tayo, ang kinaibahan naman ng fishnet, magagamit mo to anywhere. Hindi kagaya ng fish trap. Lalagay mo lang yan sa isang dako o bahala na isda na pumunta ron or matrap. Pero yung fishnet talagang, halimbawa, sa isang dako na yun, marami, nagkukumpulan. O doon mo itatapon yung fishnet o doon makakakuha. So, scoop net, sinabi nating scoop net, at may tatlong uri, ano, yung fishnet po natin. Paki-lecture. So, scoop net po ay small handheld net used to scoop fish from the water. So, yung kinaiba naman ng sin net, a large net, yun, malaki daw na net, that hangs vertically in the water. Yan. Pangatlo yung cast net, a circular net with weights around the edge, thrown by hand to cover an area of water. Ito yung karaniwan na ginagamit, ano? Nakikita natin. Cast net. Next. Yan. Meron pa, hand diggers and collectors. So kapag sinabi nating hand diggers and collectors, are tools used to gather shellfish and other aquatic organisms from the seabed in shallow water. So ginagamit daw ito sa mababaw na lugar para makakuha ng mga shellfish and other aquatic organism. Pangalawa, dredges and spears. So ayan, dredges are devices used to scrape or sanction fish from the seabed, pangtanggal. Another is, while spears are pointed tools, o yung nakakatusok, to use to catch fish by impaling them. So matutusok yung isda, o di ayun, mahuhuli na. Ito yung karaniwan yun sa mga nagda-dive. Stupefying aids, ayan. Stupefying aids are chemicals or mechanical devices used to temporarily immobilize fish, which would make them easier to catch. Siguro ay kasama dito yung nangunguryente. Yan, pangunguryente. Yan, doon sa mechanical device yon. So, electrical device din naman siya na nakakapag-immobilize ang isda. So, kapag kasi ito, karaniwan naman sa mga sapa ginagawa, sa ilog-ilog, yan. Ah, Yun yung karaniwan na mabilis or accessible, lalo sa mga hindi naman ganun ka-advance, ano? Hindi naman ganun kayaman para makabili ng chemical pa, no? Hook and lines, ito karaniwan din na ginagamit. Hook and lines are some of the most traditional and widely used fishing gear sa ipamingwit. Yan. Stationary entangling nets. So nets that remain fixed and entangle fish that swim into them. Stationary enclosures, structures that enclose an area of water trapping fish inside. So mobile enclosing nets, nets that can be moved through the water to enclose and capture fish. So, ang kinaibahan lang naman nila, yung stationary entangling nets. So, naka-fix siya. So, lahat ng dadaan doon, matatrap. Stationary naman, nasa isang station siya, pero parang um, ini-enclose, ayun, yung area of water na matatrap yung nasa loob nun. Next, yung mobile enclosing, ito na igagalaw. Yan, yun lang naman. Meron pa ba? So basic fishing bait methods. Fishing bait is used to attract and catch fish. At yung binabanggit po natin kanina, ano po? It can be natural like worms, insects, and small fish or artificial like lures and soft plastics. Yung mga lure yan, yung mga plastic na isda rin. Yan yung nakita natin sa larawan kanina. Saan ba yan? Wait lang. Ayan, yung mga lure, mga picture. Para sa maliliit na isda. Ayan, fishing bait. Mimics natural prey, maximizes catch rates, enhances fishing experience, conserve resources, supports sustainable practices. Tungkol saan ba to? Successful fishing. So, traditional bait methods. Basta traditional, ayan, tanda nyo lang yung WIS. Worms, insects, small fish. Yun lang. Next, modern baits. Ayan, tandaan yung ASJ, artificial lures, soft plastic, and jigs and spinner baits.
Next, advantages of using traditional bait. Siyempre, cost effective. Hindi mo na kailangan bumili. Or kung bibili ka man, eh, nasa iyo na yun. So, readily available kasi nasa pali-paligid lang naman. Natural appeal. Yan, siyempre, natural. Versatility, versatility, environmental friendly. Next, yung advantages of using modern bait naman. Durability, mas matibay. Ease of use, mas madali daw. Yan, kasi mas ikakabit mo lang, di katulad nung sa worm, di ba? O pag worm ang ginamit mo, madulas, nakakadiri pa. Targeting specific fish species. Ito, yung binanggit ko sa inyo kanina, yung mga lures, may iba-ibang kulay yan, iba-ibang laki, iba-ibang itsura. Kasi nga, ang purpose nun, targeting specific fish species. Pag may gusto kang hulihin, ayun, nakadepende yun sa lure na gagamitin mo. Mhm. So, hanggang doon lang siguro to, no? Yun, hanggang doon nga lang. So, tandaan nyo lang yung mga nabanggit po natin kanina ng mga paraan, mga methods. Fishing bait, iba't iba pa. Next is yung lecture or lesson number 2, okay, post-harvest and handling of fish. Yan. Pag sinabi natin post-harvest handling in the fishery industry, maintains fish quality from catch to consumer. So, ayun. For example, yung kung di ako nagkakamali, yung tuna, pag naalis yan sa tubig is mamatay na agad. Yung mga bluefin tuna, no? So, fresh pa ba siya? Parang ganun yung tanong eh. Fresh pa rin ba siya? O bilasa na pagdating sa customer? And reducing spoilage and enhancing economic returns and food security. Sabi ay, fish are highly perishable. Mabilis masira. Without adequate handling and storage. So, kapag hindi ka marunong or madumi ka, alam mo, pag hawak mo madumi, o pwedeng ma-perish or masira agad yung mga isda. Kasi mabilis pamahayan niya ng mga pathogens or microorganisms dahil nga po basa. So they can quickly spoil leading to significant losses. Kapag ka nasira, hindi mo na may bebenta. Post-harvest process in fishery, catching and initial handling. So pagka nahuli mo, ayan, initial handling, yung pag-store mo doon. Halimbawa, nasa bangka ka pa, saan mo ilalagay? Sorting and grading, ayan, isosort mo na. Ibig sabihin ng isosort, pag-iwa-hiwalayan, kung ano bang, kung maganda ba siya. Parang sa itlog, di ba? Merong extra large, large, medium, meron ding small, extra small, may piwi pa. Next, yung processing, ipaprocess na, no? Transportation, and then storage muna, and then transportation. Yan. Hindi natin papaliwanag yan. Madali lang na maintindihan. Basta pag sa sorting, pag iwahiwalay, grading, um, kagaya na, kagaya na binanggit ko, kung halimbawa sa itlog natin pagbabasihan, XL, XS, ano pa ba? Ay, XL, large, tapos medium, small and extra small, tsaka piwi. Ang depende yan, pag-grade. Diba? Sa sorting, size, weight, visual appearance, grading, freshness, texture, visible signs of damage or spoilage. So, mahalaga po yung proper fish storage, sabi. So, to maintain quality and extending its shelf life, different storage methods are used to preserve fish, each with advantages and specific application. Ang gusto lang sabihin ay dapat maalam tayo sa simpleng paglilinis. Yan. Para hindi natin mahawaan ng maraming bakterya ang mga hinahawakan po natin. So, maglilinis muna. Next. Methods of storing fish. Ito, mayroon tayong 5. Refrigeration, o pag-refrigerate or paglalagay ng isda doon sa refrigerator. Then yung freezing, ilalagay mo naman sa freezer. Ano pa, kung pang matagalan, ano? Freezing. Pero kung pang masaglitan lang naman, refrigerate pwede naman. Drying, ito yung tuyo, pagtutuyo or pagdadaing. Canning, kinakan or inilalagay sa mga lata. Ano pa? Salting and smoking. Ayan. Di na pa.
tuyo, sa salting tuyo. Alam naman natin yung salt is natural yun na pang-preserve. Ba? Papaliwanag din pala. Okay, di natin papaliwanag yan. Madali lang naman. Post-harvest tools and equipment, knives and scalers. Na pa, ice machines and coolers, freezers, refrigerators, drying racks and hydrators, canning equipment. Yan. So did you know that about 35% of the global fish catch is weighted yearly due to poor post-harvest handling practices? Yan. 35% daw yung nababawas dahil sa poor post-harvest handling practices. Dahil lang sa hindi marunong or madumi yung paghawak. So na-spoil o nasisira ang isda. So bakit mahalagang matutunan or ma-aware tayo? Improving these techniques can significantly reduce waste and enhance food security. So kung kayo ay pinabili ng isda, for example, dapat ba na iwanan nyo lang sa lamesa yon tapos hayaan nyo lang na, halimbawa, wala magulang nyo. Ano gagawin nyo pagka pinabili kayo ng isda? Di ba? Lilinisin nyo na ba agad? Or itatambak nyo lang sa lamesa? Tatakpan nyo? And etc. So, ayun. Yun lang naman ang Unit 5 ng paraan ng at magamit no, sa pangingisda. So I hope na nakapag-lecture kayo dyan para meron kayong maisasagot sa ating quiz. And yung performance task ay pakigawa na. Kung sa ano, performance task, ang pagbasehan nyo dyan yung title, no? Tsaka yung notes ninyo, pagbasehan ninyo. Na po. So yun lang naman ang Unit 5 natin. Okay. So next na kayo, punta na kayo sa Unit 6 or gumawa muna kayo ng performance task and mag-quiz. Ayan, mag-quiz. Thank you.